Muling sumampa sa 48 degrees Celsius ang pinakamatinding damang init ngayong araw sa bansa na naitala sa Sangli Point sa Cavite. Mahigit 30 lugar pa ang nasa danger level ang damang init at posibleng madagdagan pa yan sa Mayo. Suspendido naman ang maraming face-to-face classes. At nakatutok si Mark Salazar. Sumampa sa 48 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Sangli Point, Cavite. Pinakamataas yan ngayong araw sa buong bansa. Mahigit 30 lugar din ang nakapagtala ng dangerous level of heat index. Ibig sabihin, malakumbulsyong pakiramdam na hindi na bumababa sa 42 degrees Celsius. Lalong-lalo na po sa kasagsagan ng init sa tanghali, no? Yung in between 12 to 3 or minsan up to 4 in the afternoon, as much as possible ay manatili na lamang po sa loob ng bahay. At dapat yung bahay well ventilated. Kapag danger level na po tayo, talagang mataas ang tsansa na mabilis tayong magiging mapagod, makakaranas tayo ng mga heat cramps, at yung may mga sensitive na health issue, mas malaki ang tsansa na makaranas ng heat stroke. Ang Pasay CDRRMO nakapagtala ng 43 degrees Celsius heat index kaninang 1:01 p.m. sa kanilang syudad. 44 degrees kaninang 1:30 p.m. naman sa Maynila. Pero ang Makati, DRRMO, nakapagtala ng sagad na init na 47.3 degrees at 2:05 p.m. Inaasahan talaga ng pag-asa ang pataas pa na temperatura mula 43 to 45 degrees sa susunod na 2 araw. Pero may isasagad pa raw sa Mayo. So far, for the month of April, yung highest computed heat index value po natin ay umabot na ng 48 degrees Celsius. So we're still looking forward. Posible na baka makapagtala pa tayo ng mas mataas na antas ng temperatura. Kaya ang Manila City Hall, kinansila na muna ang pasok sa eskwela sa lahat ng antas bukas hanggang Biyernes. Sa health center namang ito sa Quezon City, may 1 o 2 residente kada araw ang isinusugod dahil sa heat exhaustion. Ang heat exhaustion kasi is relatively yung mga symptoms po na nagpepresenta po ng panghihina, sobrang pagpapawis. In some cases po may mga pasyente kami na nagsasabi po na sobrang sakit ng ulo at pagkahilo. Subalit kasi ito yung mga early na presentasyon po na pwede maging dahilan po ng heat stroke. So, kailangan daw seryosohin ang banta ng dangerous level of heat index dahil pwedeng ikamatay ang heat stroke kung hindi man permanenteng damage ang idulot nito. Nire-recommenda po namin na pwede po sila pumunta sa mga malalamig na lugar, pwede sila magbasa po ng tuwalya at ibahagi po sa kanilang katawan, at maganda sana na damihan po yung inom ng tubig. Lalo na po sa matanda, sila po yung highest risk na mag-develop ng heat stroke. Karamihan din doon yung may mga comorbids tulad ng high blood o tulad ng may mga dating stroke, pwede po maaaring maulit yon. Inirekomenda rin na sumilong sa lilim ng mga puno para mapreskuhan. Totoo yan, sabi ng Philippine native tree enthusiast na si Alex Santos. Sa kanyang post mula sa El Nido, Palawan kanina, ipinakita niya kung paano pinalalamig ng puno ang temperatura. Ang halos 50 degrees sa beach sa ilalim ng araw ay mas malamig ng 8 degrees kapag sumilong sa puno. At ang 50 degrees sa gitna ng kalsada ay nagiging 34 degrees na lang pag silong sa kakahuyan sa roadside. Pero dahil bihira ang puno, halimbawa sa Santa Cruz, Maynila, pinakamabilis na pampapresko na itong swimming. Ang ilan naman kanya-kanyang paypay para maibsan ang init. May libreng pamatid-uhaw naman ng LGU ng Tampakan, South Cotabato na naglagay ng drinking stations sa ilang bahagi ng kanilang bayan. Kasama sa mga nilagyan nito ang ilang pasyalan at terminal ng bus at van. Pero kung kailan naman tumitindi ang init, saka pa nawalan ng kuryente sa Kasiguran, Aurora. Kaya sinuspindi na ang klase ngayong araw, lalo't kasama ang kanilang lugar sa mga nakararanas ng mahigit 40 degrees Celsius na heat index. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nagbabala ang palasyo kaugnay sa videong ginamitan ng pineking boses ng Pangulo para palabasing nagutos ito ng pagganti kaugnay sa West Philippine Sea kahit hindi naman. Deep fake umano ito ginamitan ng artificial intelligence.
Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ipinakita sa media ng Department of Information and Communications Technology ang videong naglalaman ng anilay pekeng boses ni Pangulong Marcos. We must not allow the other nation to abuse our rights and sovereignty within our territory. Kabilang din sa binanggit ng pekeng boses ang senaryo ng pagsalakay ng China sa teritoryo ng Pilipinas at ang umano'y utos na gumanti sa China kung kinakailangan para matigil ang pambubuli. Pagdidiin ng DICT, hindi si Pangulong Marcos ang nagsasalita. Anito, posibleng gumamit ng artificial intelligence para makopya ang boses ng Pangulo. In this administration, this is the first time that the voice of the president was copied to make a policy statement. In the past kasi, the voice of the president and other past presidents were used for jokes. We immediately asked YouTube to take it down, and they did. Tinawag naman itong deep fake video ng palasyo. Ginamit lang yung boses ng Pangulo at ginawa siya ng script para ilapat doon sa video na mukhang siya mismo ang nagsasalita. Nililinaw lang po ng PCO na hindi po ito totoo. We appeal to the public to be more discerning and vigilant pagdating sa mga balita. Pero may mga kopya pa umano ng video na patuloy na sinishare ng iba. Makikipag-ugnayan daw ang DICT sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation para matukoy ang may pakana nito. An account would definitely have some sort of authentication mechanism, like a mobile phone and a email address. Sinabi ito ni D sa media forum kaugnay sa fake news sa social media na dinaluhan din ni na COMELEC Chairman George Garcia at National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Punto ni Malaya, maaring nagagamit ang ganito para guluhin ang usapin sa West Philippine Sea, tulad daw sa ginawa sa usapin ng umano'y gentleman's agreement ng China at Pilipinas sa Ayungin Shoal. Pinagsabong yung Pilipino. No, pinagsabong tayo lahat eh. So ngayon nagtuturoan na sino yung ganito, sino yung ganyan. So then we saw there was a foreign hand, no, that was manipulating. So it's some form of information manipulation. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Pinasalamatan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa patuloy na tiwala sa kanya bilang Education Secretary. Kasunod yan ng pahayag ng Pangulo na mananatiling DepEd Secretary ang bise. Sa kabila yan ng ilang panawagang magbitiw ang bise sa gabinete sa gitna ng iringan nila ni First Lady Liza Araneta Marcos. Bukod sa kumpulan ng mga Chinese militia vessel, may mga patay na coral din na dinatnan ang BIFAR sa pinakahuli nitong refueling mission sa West Philippine Sea. Kulang na rin umano ang mga payaw na inilatag nito noon. At nakatutok si Chino Gaston. Mga nagkukumpulang Chinese fishing militia vessel ang dinatnan ng mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na naghatid ng krudo sa mga Pilipinong mangingisda dito sa Recto Bank sa West Philippine Sea. Yan ay kahit nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Recto Bank na sinasabing mayaman sa langis at natural gas. Sabi ng mga Pilipino, lagi namang andyan ang mga Chinese fishing vessel pero di naman daw nakikialam sa kanila. Di rin daw nila nakikitang nangingisda ang mga ito. Kasama kami ng lapitan ng BIFAR ang mga Chinese vessel. Malapitan, ganito ang itsura ng mga Chinese fishing militia. Nagkukumpulan, di naman nangingisda at higit sa lahat, hindi na umaalis sa loob ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Ay, dati mo talagang mas marami. Okay. Sa ngayon kasi wala na. Sa pangalawang araw ng refueling mission, dumating ang China Coast Guard Vessel 4202 na ayon sa BIFAR galing sa Ayungin Shoal. Isa ito sa laging kasama sa mga pagharang o pagbuntot sa Philippine Coast Guard at AFP resupply vessels. At sa araw na ito, nagbaba ito ng 2 rubber boat at inikutan ang BIFAR vessel. Magkakataong lumalapit ang mga ito sa Chinese militia vessel. Sa misyon ng BIFAR at PCG, 22 malalaking bangka ang nabigyan ng libreng krudo. Habang nagre-refuel ang mga bangka,
Isinama kami ng BFAR sa kanilang pag-inspeksyon sa kalapit na Rosul Reef. Dito tumambad ang malawak na bahagi ng bahura na patay at namumuti na. Ang ilang patay na coral formations tila natambakan ng buhangin. Kita rin sa underwater video na iba ang kulay at uri ng umano'y tinambak na durog na corals mula sa coral ng bahura. Sa kabila nito, may mga palatandaang bumabawi naman ng kalikasan. May clownfish na namataan sa kanyang sea anemone at mga maliliit na isdang bumalik sa patay na corals. Sa mga ganong part po, I think po kailangan natin ng further verification pa po sa mga ganong pong bagay. Ayon sa mga mangingisda, sa 10 payaw o fish aggregator device na inilagay sa Recto Bank noong April 4, 6 na lang ang natitira. Hindi raw malaman kung pinutol ang lubid nito ng sadya. Sa 10 na nilaglago namin, 6 na lang po yung natira. Kaya nag-uri rin kami kasi mayroong mga barko ng ano doon, yung parang long line tawag. Sabi ko, Maaring sinabitan yon. siguro po, yun talaga kasi hindi naman basta-basta mapuputol yung payo sir kung hindi nasabitan ng kanilang long line. Those reports are still subject for verification, sir. But other than that, sir, yung mga factors na gano'n, sir, pwede naman po natin masabi na tinangay lang po siya ng mga agos, sir. Not necessarily na may pumutol o may nagtanggal po, sir. Ano nga ba ang mga payaw na ito at bakit sila importante sa mga mangingisda? Nilaba yung rubber boat ng BFAR at pupunta tayo dito sa tinatawag na fish aggregator device o payaw kung tawagin ng mga mangingisda, no? Para makita kung ano bang magandang epekto talaga nito sa mga mangingisda na nagpupunta rito para kumuha ng yamang dagat. May mga nakataling dahon ng nyog sa dulo ng lubid ng payaw kung saan doon nagtitipon-tipon ang mga maliliit na isda na magdadala naman ng mas malalaking isda na kakain sa kanila. At hindi lang isda ang nagpupunta sa mga payaw, kundi pati mga dolphin na nakita naming paikot-ikot sa bahaging ito ng dagat. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Ipinagbawal ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagpapadala ng mga Pinoy seafarers sakay ng passenger at cruise ships na maglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden. Kasunod po yan ang pagdagdag sa Red Sea at Gulf of Aden sa listahan ng high-risk areas at warlike zones ng International Transport Workers Federation at International Bargaining Forum. Bumuo rin ng mas mahigpit na protokol ang DMW at Philippine Maritime Industry Tripartite Council para sa mga Pinoy seafarer. Kabilang dyan ang pagpirma ng licensed manning agencies ng affirmation letter na ginagarantiya na hindi dadaan sa Red Sea o Gulf of Aden ang mga seafarer. Ang inakala ng isang lalaki na nabili niyang murang SUV, tinangay lang pala mula sa totoong may-ari na nagpaparenta nito. Isinangguni yan sa inyong Kapuso Action Man. Ilang taon nang nagbabuy and sell ng sasakyan si King Fahad Nandino na taga General Santos City. Nitong Marso, lumawas siya pa Maynila para bumili ng second-hand na sasakyan mula sa online seller na itago natin sa pangalang Cynthia. Bakit yan nainganyo? Nabili nyo itong sasakyan na ito? Kasi unang-una sir, yung unit niya, sa post kasi yung ganda eh. Maganda. Tapos wala ka makikitang gas-gas eh. Tapos yung price niya is mababa. 1.1. Pero natawaran ko na hanggang 900. Tapos fully paid? Fully paid. Buong akala ni King Fahad, legitimo ang mga dokumentong ipinakita sa kanya ng seller. Pero 2 araw makaraang bilhin ang sasakyan. Nung alas 2 ng madaling araw, sir, may isang sasakyan na dumating na kulay blue. May isang lalaki na tumawid. Tumawid yung isang lalaki at diretso siya pumasok dun sa sasakyan. So talagang may duplicate talaga sila. May duplicate sila na susi. Nagkaalaman lang ng puntakan ni King Fahad ang address na nakatala sa official receipt at Certificate of Registration o RCR ng nabiling sasakyan. Magkaibang tao pala ang tunay na may-ari at ang seller. Ang sabi niya, yung sasakyan yan, pinarentahan ko yan. Hindi ko alam na ganyan sabi niya binenta. Ayon sa tunay na may-ari ng sasakyan, na itago natin sa pangalang Celia, ginagamit daw niya para sa car rental ang kanyang mga sasakyan na kumpleto sa dokumento. Hindi raw niya kilala
ang seller na makikita ang picture sa pineki niyang mga ID. Sa ngayon ay naibalik na raw sa kanya ang nirentahang sasakyan. Tinurn over na rin niya sa mga pulis ang car rental agreement, 2 wireless GPS at iba pang dokumentong makakatulong sa investigasyon. Nagbigay na rin umano siya ng statement sa mga pulis. Ayon naman kay King Fahad, hindi niya kilala ang taong nagrenta ng sasakyan at hindi rin ito ang kanyang nakatransaksyon. Sumangguni tayo sa Highway Patrol Group, Special Operations Division Task Force Limbas para matulungan si King Fahad. Magkakandak tayo ng investigation. Ibabacktrack natin. Papasok din po ng estafa ginamitan ng panluloko or deceit. Sa ngayon ay nasampakan na ng kasong estafa at concealing true name ang seller na tumangging magbigay ng pahayag. Payo ng HPG sa mga bumibili ng sasakyan. Pag ang presyo ng sasakyan ay napakababa, hindi akma doon sa kanyang modelo, isa na po yan na red flag. Na pagbibili ng sasakyan, lagi po isang guni sa LTO o di kaya sa HPG yung background ng sasakyan. Mga Kapuso, patuloy naming tututukan ang kasong ito. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Pinag-aaralan na po ng PNP Chief ang rekomendasyong bawiin ang lisensya para makapagmay-ari ng baril si Pastor Apollo Kibuloy. At nakatutok si June Veneracion. Sa record ng PNP Firearms and Explosives Office o FEO, 19 na iba't ibang klase ng baril ang nakarehistro kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero dahil sa mga kinakaharap niyang kaso, nanganganib na matanggalan ng pribilehiyong makapagmay-ari ng baril ang pugating leader ng Kingdom of Jesus Christ. Pinag-aaralan na ng legal team ni PNP Chief Romel Francisco Marbil ang rekomendasyon ng FEO na kanselahin ang license to own and possess firearms ni Kibuloy at isa pa niyang kapwa-akusado. Hopefully po within the week po ay lalabas na po yung approved na resolution po for the revocation and cancellation of the LTAP and registration of firearms of Pastor Kibuloy and Miss Ingrid Canada. Nakasaad sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na pwedeng tanggalan ng LTAP ang isang gun owner kung meron siyang kinakaharap na kaso na ang parusa ay mahigit 2 taon. Mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking ang kinakaharap nila. Alam po natin yung isinampa pong kaso laban po sa mga akusado carries ay lifetime imprisonment o capital offense. So dito po siya magfo-fall. Kapag inaprubahan ni PNP Chief Marbil ang rekomendasyon ng FEO, bibigyan ng 6 na buwan ang kampo nila Kibuloy para isuko ang kanilang mga baril. May tuturing na raw kasing loose firearms sa mga ito. Pero hindi lang si Kibuloy at kanyang kasama ang pwedeng mabawian ng LTAP. Sabi ng PNP, sakop din ito ang mga iba pang gun owners na merong kaso na lampas 2 taon ng parusa. Ang kailangan lang daw ay merong magreklamo at aaksyonan ito ng PNP. Sinubukan naming tawagan at nag-text din kami sa mga numero ng mga abogado ni Kibuloy para sa kanilang reaksyon. Pero hinihintay pa namin ang kanilang sagot. Sa ngayon, patuloy pa rin ang manhunt operation ng PNP. Base po sa ating coordination sa BID ay wala pa naman pong indication na nakalabas na po ng bansa si Pastor Kibuloy at yung iba pa pong akusado. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Dahil pa rin sa matinding init, bumababa na ang produksyon ng walis tambo sa Mansalay sa Oriental Mindoro. Nakabuhayan ng maraming residente doon. Sila naman ang nakatanggap ng tulong sa Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. Tiger grass ang ginagamit ni Ernie sa paggawa ng walis tambo. Pero dahil sa matinding init, takaw grass fire ang pangunahin niyang pinagkukunan ng pangkabuhayan. Ito yung pwede pang gawing walis tambo kasi maganda pa siya, berde pa siya at mahaba yung kanyang uhay. Ito naman yung kabila dahil sa sobrang tindi ng init na nagkulot siya, ito yung nare-reject ito. Kung dati nakakagawa pa raw siya ng 20 pirasong walis kada araw, ngayon
hanggang 15 at maaari pa raw bumaba kung tuluyang masira ang kanyang mga pananim. Umaasa lang po talaga kami sa ulan kasi kita naman po ninyo sa lugar namin ay sobrang matarik. Gutom yung mga tao na yung mga pananim namin ay mahina. Hindi magabunga kahit masaging yan. Kaya sa pagpapatuloy ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, nagtungo naman tayo sa bayan ng Mansalay Oriental, Mindoro para maghatid ng food packs at hygiene kit sa 4,000 individual. Nagbigay rin tayo ng pagkain at vitamins sa 100 bata. Ay maraming salamat sa GMA Kapuso Foundation na sa inyong tulong ay malaking ambag yun para sa amin. Nag-turnover tayo ng mga gamot, alcohol at diaper sa kanilang rural health unit. Sa mga nais mag-donate, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Metrobank Credit Card. Pumanaw na po sa edad na 84 ang dating senador na si Rene Sagisag. Kinumpirma yan sa isang post ng kanyang anak na si Attorney Rebo Sagisag. Humihingi ng privacy ang pamilya na hindi itinatalye kung ano ang ikinasawi ng dating senador. Iaanunsyo na lang daw nila ang magiging detalye ng burol. Nagsilbi bilang senador si Sagisag noong 1987 hanggang 1992. Kabilang din siya sa tinaguriang Magnificent 12 na kumontra sa pagpapanatili ng US military base sa bansa. Ang mga senador, kinilala rin ang di matatawarang ambag ni Sagisag. Naka-half-mast din ang watawat ng Senado bilang pagpupugay sa namayapang senador. Let's beat the tag-init mga kapuso. Pero paano kaya natin maa-achieve yan? May summer essentials and tips ang ilang kapuso stars na ichichika ni Aubrey Carampel. Looking at feeling fresh kahit sobrang init, sina Gabby Garcia at Isabel Ortega, mapapatanong ka na lang, how to be you po? Summer essentials is the key ayon kay Isabel at Gabby. I have my sunscreen with me. I make sure to hydrate all the time kasi hindi masyado nakakaganda yung init. So, palagi na ako nagdadala ng mga refreshing items. Like for example, if kailangan ko maghilamos pag mainit throughout the day. Ang useful pala ng portable fan kasi lalo na ngayon na sobrang init. And of course, water. Kailangan na talaga natin maging hydrated. Ang Sparkle 10 members namang sina Ashley Ortega at Shuve Etrata getting in shape para achieve ang toned body this summer. Sakto dahil may upcoming beach trip sa Siargao si Ashley. At sumasabak na rin siya sa mabibigat na eksena sa pulang araw. Si Shuvi naman pinaghahandaan ng sexy costume para sa Encantadia Chronicles Sangre. Usually, I go for cardio all the time and ab workout para, di ba, mas confident tayo when we go on a vacation trip. Kailangan din namin talagang magkaroon ng magandang katawan because our costume is medyo hindi siya conservative. Medyo may pinapakita siyang tiyan, medyo may pinapakita siyang katawan. Getting back in shape din ang goal this summer ng new mom at Widow's War star na si Rita Daniela. Bukod sa diet, body treatments din daw ang kailangan niya para ma-achieve ang pre-pregnancy figure. I'm sure marami makaka-relate sa akin. Once na naging nanay ka na, hindi basta-basta ka kasing babalik doon sa shape mo, lalo na if you're a nursing mom. Kabilang din sa summer plans niya ang maipasyal ang anak niyang si Uno sa beach. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin nadadala yung anak ko sa dagat. Hindi pa siya nakaka-experience ng beach, ng sand, masyado, ng water. Ang Widow's War co-star naman niyang si Brent Valdez, nagpaalala rin sa mga kapwa lalaki na alagaan ng skin ngayong summer. Hindi ako lumalabas ng hindi nagsa-sunblock. Yun talaga, SPF 50 pataas yan. Kasi I think yun yung main cause ng premature aging, yung sun damage also. Ganyan din ang summer tips ni Forever Young star Olive May at new sparkle artist Rain Hillary. Kabilang daw ang paggamit ng sunblock, cleansers at moisturizers. Ngayon sa Pilipinas, ang init. Ang daming problems natin na parang nag-under-dry. Ang init kasi ganyan. So, ako ngayon nag-invest talaga ako sa skincare. As a morena, syempre, importante sa akin na yung sunblock. Sunblock po is not really just for skin color, but also to protect it against the sun rays, di ba? And then of course, yung syempre yung tulog po. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.